Gusto mo bang ikaw lang ang bukod tanging laging iisipin ng iyong karelasyon? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na naman video ang ating ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ngayon bago ko impisahan ang lahat, i-shoutout ko muna sa ang mga nagpapa-shoutout sila ni Sis Emily Cruz from Saudi Arabia, Irene Fernandez from Dammam, Saudi Arabia, Ali Sotelo from Bahrain, and last Sis Maria Lourdes Lipayon. And hello po sa inyo lahat and Happy New Year. And kayo kung gusto nyo rin magpa-shoutout, huwag kayong maghiya na mag-comment sa baba para ma-shoutout po kayo sa next video. And ngayon, isa na naman video ang ating ituturo sa inyo na kung saan na lagi na lang kayong kinakalimutan ng iyong karelasyon, na hindi kayo laging naaalala. Ito ang simpleng gagawin natin para lagi niya tayong naiisip o kahit ano pa man ang kanyang ginagawa ay malabong mabura ka sa kanyang isipan. Ang kailangan mo lang dito ay lubos na paniniwala para gumana ito sa iyo. Dahil kapag gagawa ka nito tapos may pag-anilangan ka, ay wag mo na lang itong tangkaing gawin dahil masasayang lang din po ang inyong oras. Kailangan lang talaga is na naniwala ka. Dahil kapag gagawa ka nito, tapos tinatanong mo sa iyong isip na itatry ko lang ito, baka sakaling tumalab. Huwag niyo na lang tangkaing gawin and balikan mo na lang kung alam mo na sa iyong sarili na sigurado ka na gagawin mo ito, ay gawin mo na. Dahil ayan, kapag parang hinihila ka na gawin mong video ito, ay sigurado akong tatalab ito sa inyo. Ngayon, kung magtatanong ka kung pwede ba ito sa babae, ito babae, lalaki to lalaki, yes, pwede ito. And higit sa lahat, pwede ito sa mga magka-LDR and pwede rin naman ito sa mga magkalapit or sa mag-asawa na magkasama, ay pwede ninyo itong gawin upang kahit aalis yung asawa ninyo, pupunta sa trabaho, ay hindi pa rin kayo mawaglit sa kanyang isipan. Kaya ito ay gagawin natin and bago natin ito gawin, kailangan lang natin ng materials. Is alam ko na meron kayong materials na ganito and hopefully na meron nga talaga para magawa natin ang spell na ito. Ngayon ang kailanganin lang natin puting papel or notebook. Basta papel ay walang sulat, and kailangan natin ng isang dahon ng laurel kahit maliit lamang, and kailangan din natin ng puting kandila, mapagamit man ito o hindi, basta importante na may kandila ka or mas maganda na hindi pa nagagamit na kandila. And kailangan din natin ng panulat na kahit anong panulat, mapalapis, mapaballpen, mapapintilpen, walang problema basta ito ay magsusulat lamang. Basta nagsusulat lang ito ay pwede mo itong gamitin. And ngayon, ang pagproseso natin sa ating gagawin nito is kumuha ka ng papel. Kunin mo ang ating papel and isulat mo lalong-lalo na sa mga magka-LDR. Isulat mo ng 7 beses ang pangalan at apelyido ng taong iyong karelasyon. Pangalan at apelyido ng 7 beses. Kailangan 7 beses mong isusulat na pangalan niya at apelyido. Kailangan totoong pangalan at hindi pwedeng palayaw lamang o yung tawagan nyo lamang. Kailangan lang talaga is totoong pangalan and apelyido. And ngayon, kayo na ang bahala magkasya. Sa akin, para magkasya is hindi ko na sinulat lahat, pero
mas maganda na inyong itupi, lagyan ninyo ng line kung ganitong papel ang ginagamit ninyo. Pero kung may notebook kayo is mas maganda para may line na siya, para malalaman ninyo, para magkasya ito. And ngayon, sa ating paggawa, kapag natapos mo nang isulat dito ang pangalan niya at apelyido ng 7 beses, ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang ating dahon ng laurel and sulatan mo din ang dahon ng laurel ng pangalan at apelyido ng iyong target. Pangalan at apelyido ng iyong target na kung saan ay iyong karelasyon. Kailangan buong pangalan and apelyido. And maghanap ka lang ng ballpen na pwede magtinta dahil sa dahon ng laurel kasi is napakahirap na kumuha o pumili ng ballpen na magtitinta dito sa dahon ng laurel. Is kumuha ka lang talaga na magtitintain. Ayun, isulat mo lang ng 1 beses ang pangalan at apelyido ng taong iyong karelasyon. Kailangan totoong pangalan and apelyido. And ngayon kapag na sulatan mo na, isang tabi mo lang din ito kasama ang papel. And pupunta tayo dito sa kandila. And ayun, sa kandila naman, kumuha ka ng pang-ukit. Halimbawa, karayom, kumuha ka ng karayom. Kumuha ka ng karayom or kahit anong panulat or pin or pako, pwede na rin. Isulat mo din dito sa kandila. Kahit anong shape ng kandila ha, ay walang problema. Kasi maraming nagtatanong paano daw kung hindi ganito yung kandila nila. Walang problema kahit anong shape ng kandila, basta ito ay kandila, mapamaliit or mapalaki man ito ang kandilang ito, ay walang problema. Ay ayun, kapag kapag nasulat mo na dito ang pangalan at apelyido dito sa may kandila, naukit mo na, and kung mahahabang kandila tapos maliit na kandila na inyong ginagamit, ay ingatan ninyo na hindi mapuputol dahil hindi maganda ang ibig sabihin kapag naputol yung kandila. Kaya mag-ingat tayo na hindi mapuputol ang kandila sa pagsusulat natin. Huwag natin masyadong idiin para hindi maputol yung ating kandila dahil napakabilis maputol ang ating kandila. Ngayon, kapag nasulat mo na dito ang kandila, ang pangalan at apelyido ng iyong karelasyon, ang gagawin mo ay magwiwis ka lang. Sabihin mo dito na tulungan mo ako na sa pamamagitan nito, ang taong ginawan ko nito ay ako lang ang bukod tanging niyang laging iisipin sa araw-araw, sa bawat oras, minuto. Walang ibang laman ng kanyang isipan, kahit saan man siya naroroon, ay ako lang talaga ang lagi niya maaalala at iisipin, at lagi itong ni kailanman hindi ako magwaglit sa kanyang isipan. And ayun, pwede ka rin na dumagdag ng hiling kung ano ay yung nasa puso na gusto mong ihiling sa kandila dahil ang kandila ay nagbibigay din ito ng kapangyarihan sa atin. Hilingin mo na lahat-lahat na gusto mong hilingin dito. Kung ano gusto mo bang mapababa ang pride ng iyong karelasyon is gawin mo na. Kung matigas ang puso ng inyong karelasyon, hilingin mo na rin dito na mawala o mabura yung pagkamatigasin ng puso niya. Ayun, hilingin mo lang lahat-lahat. And ayun, sindihan mo kaagad. And syempre, bago ka humiling ha, hindi pa dapat ito nakasindi ang ating kandila. Kailangan is wala pa itong sindi. And ayun, kapag natapos ka ng humiling, saka mo ito sindihan. Saka mo sindihan at yung papel natin at dahon ng laurel, itupi mo lang ito ng 3 tupi. Halimbawa ay 3 tupi, ito ay 1, 2, and 3. Ikaw nang bahala paano mo tupiin, kahit anong shape naman ay walang problema. And ayun, kasama ang dahon ng laurel, ipagitna mo lang and kumuha ka ng pang-ipit. Ayun, kapag nandito na, natupi mo na ito na 3 beses tapos pinagitna mo ang dahon ng laurel, ang gagawin mo ay ilagay mo lang ito muna sa iyong palad. Tapos sabihin mo na sa pamamagitan nito, tulungan mo ako na ang taong ginawan ko nito. Tapos banggitin mo ang pangalan at apelyido ng iyong karelasyon na lagi niya akong isipin. Ako lang ang bukod tanging niyang iisipin sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto, ay hindi ako mawaglit. And ayun, hilingin mo na lahat-lahat kung ano yung mga gusto mong mangyari para sa inyong relasyon na dalawa. Hilingin mo na lahat-lahat at wala ka nang ititira dahil kahilingan ito at walang bayad.
ay hilingin mo na lahat-lahat ang gusto mong mangyari. And ayun, kapag natapos ka ng humiling, ang gagawin mo, kumuha ka ng pang-ipit. Kumuha ka ng pang-ipit at sunugin mo ito kaagad. Sunugin mo kaagad ang papel na ito at ang dahon ng laurel, and habang nasusunog ito, isalo mo lang yung abo, isalo mo lang kung saan mo isalo. Tapos, habang sinusunog mo, paunti-unti mo itong sinusunog, paulit-ulit kang humihiling na ang taong ito ay lagi kanyang iisipin, hahanap-hanapin kanya, o ang gusto mo, kung ano man ang gusto niyong mangyari. Mas maraming kahilingan ay mas maganda. Basta yun ang gagawin ninyo, mas maraming kahilingan, mas maganda, and paulit-ulit kang humihiling habang sinusunog mo ito hanggat nauubos ito. And ayun, kapag pagkatapos mo ng sunugin and nag-abo na lahat, ang gagawin mo, yung abo ay itapon mo sa labas o ihipan mo sa hangin. Ipalipad mo sa hangin ang abo. Tapos umalis ka, tumalikod ka, and wag mo muna itong lingunin sa loob ng kalahating oras. And ayun, pumasok ka, and pwede naman pagkalipas ng kalahating oras ay pwede mo na itong balikan at lingunin o tingnan mo, wala namang problema. And ayun, basta think positive ka lang talaga, and hindi ka magiging negatibo. And syempre, higit sa lahat, huwag mo isipin lagi ang talab, dahil kapag lagi mong iniisip ang talab ay lagi tayong nahaharang ng talab. Kaya kalimutan natin ito, and ikaw mismo ang makakaramdam na nagbabago na ang iyong karelasyon, na lagi ka na niyang iniisip lagi. And ayun, kailan nga ba natin ito gagawin? Gagawin natin ito ng Tuesday or Friday ng kahit anong oras. And pwede din naman gawin ito sa ibang araw, ngunit ang mas maganda tayong gumawa ay Tuesday or Friday, dahil yan ang pinakamalakas na araw na maganda gumawa ng spell at mga pampaswerte. And yun lamang po, sana ay makatulong ito sa inyo ang spell na ito, and Happy New Year sa inyong lahat, and bye bye everyone. And huwag kalimutan na i-like and subscribe ang ating channel. God bless po sa inyong lahat. Bye bye po.